Sabihin mo sa akin na eksakto. Sa kasamaang palad, nagpakita sila, kasama ang lahat ng iba pang mga simbahan, na sumuporta sa mga drive ng pagbabakuna. Sila ay batay sa paglilipat ng mga buhangin at hindi matatag ang pundasyon. Sa katunayan, ang Departamento ng Adventist Health naging host pa ng mga pag-asa sa bakuna. Klinika ng pagbabakuna ng COVID-19. Meron silang sariling klinika sa pagbabakuna. Naniniwala na may pag-asa at pagtapos ay puti ang pag-asa. Sobrang sobra. Hinihikayat tinataguyod ang pagbabakuna na ginagawa ng lalaki sa halip na tumingin sa Diyos. Gamit ang natural na paraan na ibinibigay niya sa lahat, sa sarili nilang immune system para malampasan. Sinabi ni Jesus na ang mabuting puno ay hindi makakapagbunga ng masamang bunga. Ni ang tiwaling puno ay hindi makakapagbunga ng mabuting bunga. Bawat puno na hindi nagbubunga ng mabuting bunga ay pinutol at tinapon sa apoy. Bakit? Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Makikilala mo sila at ngayon nakikita natin ang mga bunga. Ang mga prutas ay hindi ito. Hindi sila nagtayo sa ibabaw ng bato kundi sa buhanginan. At kung ano ang batong-bato ni Jesus, ang bato ay lumikha at muli mula sa Eden. Mula sa paglikha ay nagmula ang unang pagsubok. Ang Sabat kaya ang pagsubok ng kasal mula sa Eden at ang pagsubok sa paglikha, kung saan nilikha ang DNA sa Eden. Naantig ito, alam mo ba? Hindi mo ginagalaw ang inilagay sa iyo ng Diyos. Hindi mo ginalaw ang bagay na iyon. Dapat nating galang ang inilaan ng Diyos sa sarili niyang kapasidad. Ang lumalang lagi kong sinasabi na ginagawa ng tao, ginagawa nila na ganito sa tamang pagbabakuna ng DNA, sabi nila sa Diyos. Hindi okay ang ginagawa mo. 6,000 years before, tinutulungan ka namin ng kaunti o binago namin ang iyong master plan sa DNA ng tama. Tinulungan ka namin ng kaunti at sinabi ng Diyos lahat ng bagay ay perpekto, kaya huwag mong hawakan. Hindi magandang ideya iyon. Eksakto. Ito talaga. Ipinapresiya sa simbolismo ng isa pang kwento sa Biblia, na napakakilalang kwento sa Biblia ng Daniel Kabanata 3, kung saan si King Nebuchadnezzar ay gumawa ng imaheng ginto. Kaya tingnan lamang ang ilang pang taludtod dito. Versikulo 15, kung handa ka na, nasa anong oras mo marinig ang tunog ng cornet, alpa ng plauta, sako, bat, sultri, at dulcimer, lahat ng uri. Ikaw ay bumagsak at sumasamba sa larawang aking ginawa. Mabuti. Ngunit kung hindi kayo sumasamba, itatapon ko kayo sa parehong oras. Sa gitna ng isang nasusunog, nagniningas na pugon. At sino iyon? Diyos na maliligtas sa inyo sa aking mga kamay. Si Nebuchadnezzar ay labis na lumalaban sa Diyos dito. Ngunit tinignan natin ito at mauunawaan ng mas malinaw kung paano ito naaangkop. At makikita natin, naaangkop ba ito sa tema ng pagbabakuna? Naangkop ba ito sa tema ng LGBT o gay marriage? O naangkop ba ito sa Sabat? Tingnan natin ang ilan pang katangiang ito. Ano ba talaga ang direktang itinuturo ng kwentong ito? Pero tingnan natin ang kwento. Ngayon, dahil nakausap ni Nebuchadnezzar ang tatlong Hebreyong iyon bilang hari ng Babylonia, nagalit ang hari ng Babylonia. Nakatanggap siya ng report na may tatlong ito, sinong hindi yuyuko, at kaya binigyan niya sila ng isa pang pagkakataon. At saka ang sagot nila sa kanya ay, kung gayon ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, ay kanyang iligtas tayo mula sa pagkasunog. Nagniningas na pugon na kanilang parusa o kinahinatnan kung hindi sila yuyuko, at ililigtas niya kami sa iyong mga kamay. Hari. Ang simbolismong ito ay ginamit ng Biblia para sa isang pugon. Ito ay isang simbolo para sa alitan
Nagtiis na paghihirap iyon, tumutukoy sa oras ng problema. Panahon iyon ng mga salot. At si Michael ang kinakatawan ni Ryan na tumayo at iniligtas ang kanyang mga tao. Mula sa kapighatiang iyon mula sa lugar na iyon, dahil partikular nagtanong si Haring Nezar, sino ang lalaking makakapaghatid sa iyo ng tama? Sabi nito sa salitang nagsasabing ihatid, siya at si Daniel 12 bilang sagot. Kung gusto mo, sinong kaya maghatid at sa oras na iyon ang aking mga tao ay ililigtas? Sa parehong salita, sino ang Diyos na makakapagligtas sa iyo sa aking kamay? At narito ang sagot sa Daniel 12. Sa oras na iyon na ililigtas ang aking mga tao. Nang tumayo si Michael sa lahat, na makikita nakasulat sa aklat. Kaya ang tanong, ngayon ay kailan itinatag ang imaheng ito? At maaari nating i-connecta ito sa napag-usapan natin last week. Kung paano napunta ang Papa sa 2015 sa United Nations. At nagbigay siya ng simbolikong address. Sa madaling salita, nagpapakita na siya ang Big Boss sa ibabaw ng lahat ng United Nations. Kaya't siya ay kumakatawan kay Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia, ang buong kaharian na pamangkin ay hindi kailanman magagawa. Ang hari ay gumawa ng isang imahe ng mga layunin na ang taas ay kunin ng 3 puntos nito. Iyon ay 60 siko at ang hininga nito 6 na siko. At isang dimension lang ang binanggit nito dahil parisukat ito, kaya ang hininga ay sinusukat din sa direksyong ito, oo 6. At pagkatapos 60. Kaya't mayroon 3 beses upang makakita sa mismong kumakatawan ng 666. Eksakto. Itinayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Kaya't nariyan ang gintong larawan na Nebuchadnezzar. Ito ay nasa 2015 sa simula pa lamang. Noong si Nebuchadnezzar nagsalita noong si Pope Francis ay sinabing gagawin natin ang larawang ito mula noong 2015. Iyon ang simula ng 7 taong iyon. Orion R na nagsimula noong 2015. At pagkatapos ito ay 2022 kasama ang pandemic treaty. Iyon ang taon kung kailan binuo ang kasunduan sa pandemic. At iyon ang isang napakahalagang taon noong naset up ang imahe. Lahat tama. Kaya unang itinakda ni Nebuchadnezzar ang larawang ito at saka anong ginawa niya? Itinipon niya ang lahat ng tao. Sabay sila yumuko. Ang kasunduan sa pandemya ay brainchild ng World Health Organization. At nakikita natin na ang 666 sa rebulto. At nariyan din ito dahil maaaring pamilyar ka. Kung nakita mo ang maraming beses kaugnay ang World Health Organization, ang logo ay makikita sa kaunting abstract na paraan sa konstelasyon ng Orogulum. Nasa paligid mo ang ahas na ito sa poste. At narito ang landas ng kometa na gumawa ng spiral. Din sa pagitan ng pendulum ng orasan. At may 3 tawiran. Mula Pebrero 20 hanggang Mayo 28. At mayroon tayong pagbabago. Iyon ng araw ng Panginoon hanggang Hunyo 4, 2025 sa bawat oras. Tumatawid sila ng 6 o'clock hour. Doon kasi nakabiti ng pendulum. Kaya't 6 sa bawat oras na iyon ay tumatawid sa 6 o'clock na oras. At iyon ay mapapanatili. WHO. May ginawa noong nakarang linggo na mas malawak kami na pag-usapan tungkol sa petsyang ito at ang kanilang kahalagahan kung sino ang direktor.